Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang LC. 47 years old, may nag-iisang anak at retired teacher mula sa isang public school. Masasabi ko na ang buhay may asawa at pagiging isang ina ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko noon. Mabuting lalaki kasi ang ibinigay ng Diyos bilang kabiyak ng buhay ko na si Ed. Nakilala ko siya noon dahil sa isang kaibigan nang pumunta ako sa bahay nila para makifiesta. Kaagad na gumawa siya ng paraan para makipagkilala sa akin. At aaminin ko na kaagad din akong na-attract sa kanya noon. Inakala ko pa noon na yun ang huling beses na magkikita at magkakausap kami. Pero hindi ko inaasahan na gagawa siyang muli ng paraan para magkalapit kaming dalawa. Pinuntahan niya ako sa school kung saan ako nagtatrabaho. May dala siyang prutas at bulaklak na para sa akin. Nang sumunod na araw, sa bahay naman siya dumalaw na may dala ring pagkain. Hanggang sa nanligaw na nga siya at hindi siya nabigo na tuluyang makuha ang pag-ibig ko. Nang magpakasal kami at magsama sa isang bahay bilang mag-asawa, doon ko na realize na hindi ako nagkamali ng lalaki na piniling mahalin. Dahil wala siyang ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa akin kung gaano ako kaswerte na siya ang napangasawa ko. Naging mapagmahal at responsable siyang asawa sa akin at tatay sa anak namin. Pero ang masayang pagsasama namin ay hindi pala talaga panghabang buhay. 3 taon pa lang ang anak naming si Dennis nang tuluyan akong iwan ni Ed nang namatay siya ng dahil sa cardiac arrest, Papa Dudut. Ay, grabe. Nakakapagod maglaba kapag ganitong oras. Buti na lang hindi pa gaanong mataas ang araw sa likod ng bahay. Hindi rin masyadong mainit habang naglalaba ako kanina. Ano kayang pwedeng maluto para sa tanghalian namin ni Dennis? Teka, anong naaamoy ko? Oh, Ma, tapos na po kayong maglaba? Oo. Dineretso ko na rin ng sampay para kapag umaraw mamaya matuyo na rin kaagad. Mukhang napagod po kayo. Sandali lang po at pupunasan ko yung pawis sa noo nyo. Eto po, malinis tong tuwalya na hawak ko. Pupunasan ko lang po ang noo nyo. Masyado po yata kayong madaming nilaban. Hindi naman masyadong marami yon kasi nakapaglaban na rin ako nung nakaraang araw lang. Sabi ko naman kasi sa inyo, bumili na tayo ng washing machine para hindi na kayo napapagod sa paglalaba. Washing machine? Sus, makakasira lang ng mga damit natin yun. Pwede naman po na kahit mga pambahay na lang ang i-washing machine nyo. Tapos yung iba, kahit i-handwash nyo na lang kung gusto nyo po. Iha-handwash ko na lang para sigurado ako na malinis ang pagkakalaba ko sa lahat ng mga damit natin. Hindi pa masisira ang mga tela nun, lalo na yung mga pangalis mo na damit. Akin na nga yung tuwalya at ako na rin magpupunas sa pawis ko. Balikan mo na yung niluluto mo at baka masunog pa yun. Ay, sige po Ma. Papatayin ko na rin yung apoy sa kalan. Kasi luto na rin naman po yung karne ng manok doon. Maupo na rin po kayo kasi nakapaghain na rin po ako ng para sa tanghalian natin. Sige, at medyo gutom na rin ako. Ano palang niluto mo na ulam? Ang paborito nyo pong binakol, Ma. Ay, kaya naman pala amoy pa lang. Mukhang napakasarap na ng niluto mo kasi paborito ko. Sana nga po magustuhan nyo. Alam nyo naman po na hindi talaga ako madalas magluto. Nagulat nga ako nang may maamoy akong ulam mula sa kusina. Yung pala nagluluto ka na ng pananghalian natin. Nung makita ko kasi po kayong naglalaba kanina, naghanap na po ako ng pwedeng iluto sa ref natin. Sakto naman po ang mga ingredients na nakita ko para sa binakol na manok. Sana talaga pumasa sa inyo ang lasa ng niluto ko na yan. Eto, titikman ko na nang malaman natin kung lasang binakol ba yung niluto mo o baka mamaya lasang afritada o adobong manok pala ito. Ma, wala naman pong sarsaya na kagaya ng sa adobo o apritadang manok. Biro lang naman. Eto, titikman ko na talaga, ha? Masarap tong sinigang na manok mo, ah. Ma,
Binakol po yan at hindi sinigang. Pero seryoso na anak, masarap tong niluto mong binakol na manok. Talaga po, Ma? Walang halong biro? Walang halong biro. Pwede ka na ngang mag-asawa sa sobrang sarap nitong niluto mo. Asawa agad, Ma? Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Bakit, meron na ba? Nako, mukhang meron na nga. Kung meron man, ipapakilala ko po kaagad sa inyo. Saka, wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Alam ko naman yon. Napakatalino mo kaya. Siyempre, kanino pa ba naman ako magmamana kung hindi sa paboritong mama ko? Para namang may iba ka pang mama ha. Kumain na nga tayo habang mainit pa tong masarap na binakol na niluto mo. Papa Dudut, simple lang naman ang naging buhay ng pamilya namin noong nabubuhay pa ang asawa ko. Sa construction site, nagtatrabaho si Ed bilang foreman at ako naman ay nagpatuloy sa pagtuturo ko sa school. Nang ipinagbuntis ko si Dennis, naging masela ng kalagayan ko. Kaya kinailangan ko nang mag-resign. Gusto ko na rin sanang bumalik sa pagtatrabaho noong nakapanganak ako, pero nakiusap si Ed na mag-focus na lamang daw sana ako sa pag-aalaga ng anak namin. Pinagbigyan ko naman siya kasi nangako siya. Nagagawin niya ang lahat para hindi kami mahirapan sa mga gastusin. Tinupad ni Ed ang pangako niya na yon. Kaya madalas siyang mag-overtime para madagdagan ang kinikita niya sa trabaho. At alam niyo, sa totoo lang, may bahagi ng sarili ko ang hanggang ngayon nagigilty pa rin dahil pakiramdam ko. Masyado kong iniasa lahat ng responsibilidad sa asawa ko. At yun ang naging dahilan para maaga niya kaming iwanan ng anak ko. Pero mula nang mawala siya ay nangako ako na gagawin ko ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Magpapakananay at tatay ako para sa nag-iisang anak namin ng asawa ko. Sinuklian naman ni Dennis ang lahat ng pagsusumikap ko para maitaguyod ang buhay namin. Naging napakabuti niyang anak sa akin. Nag-aral siya ng mabuti hanggang college hanggang sa napapansin ko noon na napapadalas na medyo ginagabi ng uwi ang anak ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa nakakauwi si Dennis dito sa bahay ah. Mabuksan na nga ang ilaw dito sa sala at nang makaupo muna ako sa sofa. Ay, nakakapagod yung mga klase ko kanina. Ang hirap talaga kapag may bumibisita sa amin ng mga head teacher mula sa ibang school. Napakaraming dapat asikasuhin. Ma, nakauwi na po pala kayo. Kakadating ko lang dito sa bahay, nagpapahinga lang ako ng konti tapos mag-aasikaso na ako ng pagkain para sa hapunan natin. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman po. Uupo na lang din po muna ako dito sa sofa. Gusto mo bang buksan natin ang TV? Hindi na po, kasi wala naman po akong inaabangan na palabas sa TV ng ganitong oras. Sige, pero bakit parang napapadalas yata na ginagabi ka ng uwi ngayon? May inaasikaso lang po ako. Tungkol ba yan sa introduction ng research paper ninyo? Hindi po, Ma. Baka napapadalas na masyadong pagsama mo sa gimikan ng mga kaibigan mo ha? At napapabayaan mo ng pag-aaral mo. Wala namang problema sa akin kung kanino ka pa bumarkada, basta hindi makakaapekto sa pag-aaral mo. Hindi po ako gumigimik. Kasi wala rin naman po akong hilig sa paglalakwatsa o pagtambay sa kung saan-saan. Saka, konti lang din naman po ang kaibigan ko sa school. Ayoko rin ang nakikipag-usap sa kung sino-sinong estudyante na walang kinalaman sa subject ko. Mabuti naman. Pero bakit nga napapadalas na ginagabi ka ng uwi dito sa bahay? Ang totoo po, naghahanap po kasi ako ng trabaho. Trabaho? Para saan? Para sa OJT mo na ba yan sa susunod na taon? Hindi ba masyado pang maaga para asikasuhin mo ang OJT mo? Hindi po para sa OJT yung trabaho na hinahanap ko. Para saan nga? Nakukulangan ka na ba sa allowance na binibigay ko sa'yo? May gusto ka bang bilhin kaya nagdesisyon ka maghanap ng trabaho? Tumaas na bang tuition fee mo at hindi ka nang nagsasabi sa akin? Ma,
Hindi po sa ganun. Hindi naman po kulang yung ibinibigay nyo na allowance sa akin. Madalas nga po na sobra pa. Wala rin po akong gustong bilhin na kahit na ano. At hindi rin po nagtaas ang tuition fee namin. Ang totoo, naghahanap po ako ng trabaho kasi plano ko na pong huminto sa pag-aaral ko. Ano? Anong sabi mo, Dennis? Nagbibiro ka lang, 'di ba? Pinaprank mo lang ako kaya sinasabi mo yan ngayon. Hindi po ako nagbibiro. At mas lalong hindi ko po kayo pinaprank. Seryoso po ako sa sinabi ko na hihinto na ako sa pag-aaral. Pero bakit nga? Anong pumasok sa isip mo basta ka nalang gumawa ng ganyang klaseng desisyon? Ma, sana po maintindihan niyo ang desisyon ko na to kasi sa totoo lang, hindi rin po ito madali para sa akin. Mas lalong hindi madali para sa akin yung sinasabi mo. At hindi kita maiintindihan hanggat hindi mo pinapaliwanag na maayos kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Sorry po, Ma. Kailangan ko lang po talagang gawin to kasi buntis po yung girlfriend ko. May girlfriend ka? Opo. At magkakaanak na po kami kaya kailangan ko po siyang panagutan. Ito po ang dahilan kung bakit nagdesisyon ako na hindi na mag-e-enroll sa susunod na semester. Magtatrabaho na lang po ako para sa magiging anak namin. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako sa dalawang lalaki na ibinigay sa akin ng Diyos. Responsable at mabait na asawa si Ed. Pati na rin sa malambing at matalino kong anak na si Dennis. Akala ko talaga noong mawala si Ed ay hindi ko nakakayanin na magpatuloy pa sa buhay. Mula kasi nang maging mag-asawa kami, lahat ng bagay sa buhay ko ay nakaplano ng kasama si Ed. At paano ko pa susundin ang mga plano na yon kung hindi ko na makakasama ang asawa ko? Iniisip ko na lamang na kailangan ko pa ring magpakatatag para sa anak ko. Dahil ako na lang ang pwedeng asahan ni Dennis, Papa Dudut. Mabuti na lamang at lumaki talagang mabait, malambing, masunurin at matalinong bata ang anak ko. Hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo at bonus na lang talagang mahusay siya sa mga klase niya. Masasabi ko rin na marami siyang namana sa tatay niya. Kasama na doon ang hilig na bumuo ng mga malalaking pangarap para sa hinaharap. Pareho din sila ni Ed na pangarap na mabigyan ako ng malaki at maayos na bahay. Ang sabi ko naman, masaya na ako sa simpleng buhay na meron ako basta kasama ang anak ko. Ang hindi ko inaasahan noon, yung malaking pagbabago na mangyayari dahil sa pagpasok ng bagong tao sa buhay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa totoo lang, gusto kong magalit nang sabihin sa akin ni Dennis na nakabuntis siya ng babaeng hindi ko pa nakikilala. Hindi ako nagagalit kasi masisira o magbabago lahat ng mga plano at pangarap ni Dennis para sa akin. Yung inis at sama ng loob na nararamdaman ko ay para sa anak ko. Kasi bukod sa mga pangarap niya para sa akin ay meron din siyang sariling pangarap na alam kong magugulo ng dahil sa mga nangyari. Ang kinakasama pa ng loob ko noon ay yung desisyon niya na huminto sa pag-aaral. 1.5 taon na lang kasi at makakagraduate na dapat siya sa college. Kaya lang ay hindi ko na siya napilit pa na ituloy ang pag-aaral niya. Kahit sinabi ko na handa akong tulungan siya sa lahat ng gastusin sa college at sa magiging anak niya. Ayaw niya raw kasi na ipasa sa akin ang responsibilidad dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi isang pagkakamali ang makabuntis ng babae. Sadyang naging mapusok lamang sila at hindi nakalimutan na maging responsable sa mga desisyon na ginagawa nila noon, Papa Dudut. Malapit na tayo sa bahay namin, Kyla. Medyo malayong lakaran pala to, no? Oo, kasi bihira ang dumaraan na tricycle dito sa street namin.
Napansin ko rin na parang konti ang mga tindahan dito sa inyo. Medyo nga. Pero wag kang mag-alala. Kasi may sari-sari store na katabi mismo ng bahay namin. Ayun, sakto. Alam mo naman na mahilig akong bumili ng mga kutkuti na pagkain. Mas okay talaga na may malapit na tindahan sa atin. Pero sa totoo lang, kinakabahan na ako. Kasi baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Sobrang bait ng mama ko. Kaya sigurado ako na magugustuhan ka niya. At magkakasundo kayong dalawa. Nandito na tayo sa bahay namin. Pagpasensya mo na lang kasi simple lang tong bahay namin. Uy, ang ganda kaya ng bahay niyo, Dennis. May gate pa bago yung mismong pinto ng bahay. Ang ganda pa ng mga halaman dito sa garden niyo. Naku, alagang-alaga ni mama yung mga halaman na yan. Pasok na tayo sa loob. Kasi sigurado akong excited na rin si mama na makilala ka. Ma, nandito na po kami ni Kyla. Mabuti naman at dumating na kayo. Sakto kasi kalalabas ko lang ng juice at turon dito sa sala para sa merienda natin. Tamang-tama po pala talaga ang dating namin. Oo, mainit-init pa nga yung turon na niluto ko. Ay, ma, si Kyla nga po pala, girlfriend ko. Kyla, si mama. Magandang hapon po, ma'am. Anong ma'am? Mama ako ni Dennis at hindi ako teacher sa bahay na ito. Mama na lang din ang itawag mo sa akin kasi hindi magtatagal. Magiging manugang na rin naman kita. Sige po, ma. Sabi sa'yo, mabait si mama. At maganda pa, parang ikaw. Oo nga. Maganda talaga ang mama mo, lalo na sa personal. Magaling ka talaga pumili ng girlfriend na ipapakilala sa akin, Dennis. Maupo na muna kayo sa sofa nang makapagmerienda na tayo. Alam nyo ma, kanina pa kinakabahan tong si Kyla. Kasi ang sabi niya, baka taray-tarayin nyo raw siya. Uy, wala akong sinabing baka tarayan ako ng mama mo, Dennis. Pero totoo namang kinakabahan ka kanina, di ba? Kahit naman hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Ito kasi yung unang pagkakataon na makikilala ko ang mama mo. Huwag kang mag-alala, Kyla. Basta mahal ng anak ko, mahal ko na rin. Pero matanong ko lang, saan ba kayo nagkakilala ni Dennis? Wala pa kasi siyang masyadong nakukwento sa akin tungkol sa'yo. Sa school din po kung saan nag-aaral si Dennis. Ah, magkaklase kayo ng anak ko? Hindi ko po siya kaklase at matagal na rin po akong huminto sa pag-aaral. Ah, hindi ka na pala nag-aaral. Opo ma, nakatungtong naman po ng first year college si Kyla noon. Pero nang mamatay ang mga magulang niya 3 years ago, tita na lang niya ang kasama niya. Doon po siya nagdesisyon na magtrabaho na lang. Ah, ganun ba? Paano kayong nagkakilala sa school kung hindi naman pala siya estudyante doon? Nagtatrabaho po ako sa kantin sa loob ng university kung saan madalas na kumakain si Dennis. Doon po kami nagkakilala. Masipag pong magtrabaho si Kyla at yun talaga ang pinaka nagustuhan ko sa kanya. Alam ko po na hindi ko talaga siya naikwento sa inyo noon. Pero mabuting tao po si Kyla at mahal na mahal ko po siya. Kaya sana po, okay lang sa inyo na dito muna kami tumira habang hindi pa siya nakakapanganak. Siyempre naman kasi bahay mo na rin to, anak. Huwag kang mag-alala kasi maaasahan mong suporta ko sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Lalo na kung para sa relasyon at magiging anak ninyo ni Kyla. Papadudot, wala talaga akong alam na kahit na ano tungkol kay Kyla. Ni hindi ko alam na may girlfriend na pala ang anak ko. Ang akala ko noon ay nakafocus siya sa pag-aaral niya, yun pala ay may ibang tao na siyang binibigyan ng atensyon, papadudot. Pero noong araw na nakilala ko naman si Kyla, ang naisip ko kaagad ay makakasundo ko siya dahil mukha siyang mabait na babae. Nalaman ko rin noon na halos 3 taon na pala ang tanda niya kay Dennis. Medyo halata nga yun nang unang beses ko siyang makita sa personal. Naisip ko pa nga na baka may ibang anak na siya dahil medyo malaki rin talaga ang katawan niya. Kahit 2 buwan pa lamang siyang buntis. Pasimple ko yon at tinanong kay Dennis sa paraan na hindi ko siya mau-offend. At sinabi naman niya na wala pang ibang anak si Kyla at sadyang may kalakihan lang din ang katawan nito
Papa Dudut. Ma, gagabihin po pala ako ng uwi mamaya. Huwag niyo na po akong hintayin ni Kyla na magapunan. Ipagtatabi na lang kita ng ulam para mabilis kong mainit pag uwi mo dito sa bahay. Bakit pala gagabihin ka ng uwi? Kulang po kasi kami ng waiter sa restaurant kaya kailangan namin magdagdag ng oras sa duty namin. Naku, sayang naman kasi. Balak ko pa namang magluto ng paborito mong igado na ulam para sa hapunan. Talaga? Ipagluluto mo ako ng paborito ko? Oo, kaya nga plano kong sumama mamalengke mamaya kay mama eh. Pwede mo pa rin namang iluto yung paborito ko, Kyla. Hindi na nga lang tayo sabay na makakapaghapunan. Kasi ayoko mapuyat ka sa paghihintay sa akin. O sige, pero siguraduhin mo na kakainin mo yung iluluto kong ulam ha? Kahit sunog pa yung luto mo, kakainin at uubusin ko lahat yan. Grabe ka naman. Hindi pa naman ako nakapagluto ng sunog na ulam nung nagtatrabaho pa ako sa kantin. Joke lang naman yun. Ikaw naman oh, akala ko naman nakatikim ka na ng sunog na luto ng girlfriend mo. Naku ma, masarap po magluto si Kyla. Ay talaga? Opo, kasi minsan binibigyan niya pa ako ng pagkain na niluto niya sa bahay nila kapag wala siyang pasok sa kantin. Malapit lang din po kasi yung bahay ng tita ko sa university kung saan nag-aaral dati si Dennis. Kapag wala po akong trabaho, dumadaan po siya doon para saglit na dalawin ako o makipagkwentuhan sa akin. At kapag aalis na po ako, palagi na po siyang may pabaon na pagkain sa akin. Kaya pala may mga oras noon na maaga kang umaalis ng bahay natin. Akala ko may inaasikaso ka lang na para sa mga klase mo eh. Opo ma, pero never ko naman pong pinabayaan ang pag-aaral ko kahit nanliligaw pa lang ako nun kay Kyla. At kahit po boyfriend ko na si Dennis, palagi ko rin pong pinapaalala sa kanya na mag-focus sa pag-aaral niya. May isang beses lang po talaga na naging mapusok kami. Sorry po ma. Nako, huwag nyo nang isipin yon kasi hindi na natin mababago yung mga nagawa nyo noon at yung mga nangyari noon. Mas mahalaga ngayon na mag-focus tayo sa present, lalo na sa future na para sa baby ninyo. Tama po kayo. Kaya magsisipag talaga ako sa trabaho para sa pamilya na to. Teka, kailangan ko na nga rin po palang umalis kasi baka malate pa ako. O sige, mag-iingat ka anak. Opo ma, lalabas na rin po ako ng bahay. Bye-bye po. Bye Kyla. Bye, mag-iingat ka. Ang dami ko po palang nakain na pandesal at pansit. Napansin ko nga rin yan. Mabuti naman at nagustuhan mong binili kong pansit dyan sa malapit na tindahan para sa almusal natin. Masarap din po kasi talaga yung pansit kahit wala masyadong gulay. Ayos din po yun dahil hindi rin ako mahilig sa gulay. Pareho pala kayo ni Dennis na hindi mahilig kumain ng gulay. Pero ngayon po, pinipilit ko naman na kumain ng gulay para sa pinagbubuntis ko. Inaantok na tuloy ulit ako. Oh, saan ka pupunta? Papasok po muna ako sa kwarto namin ni Dennis. Akala ko sasamahan mo kung mamalengke. Naku ma, tinatamad na po ako lumabas ng bahay. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang ang bibili ng mga sahog na gagamitin mo sa lulutuin mo mamaya. Kayo na lang din po siguro magluto mamaya. Hindi rin naman makakauwi ng maaga si Dennis. Sa ibang araw na lang po ako magluluto para sa kanya. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto at nakakaramdam talaga ako ng antok. Kung maglalaba po pala kayo, pakisama na lang din po sana yung mga damit namin para hindi nakatambak sa kwarto. Magpapahinga po muna ako. Papa Dudut, nagkamali pala ako sa naging first impression ko kay Kyla. Nung unang mga araw kasi niya sa bahay, naging maayos talaga ang pakikitungo niya sa akin. Pati na ang pag-asikaso niya sa mga gawaing bahay. Maaga siyang gumigising at pagkatapos mag-almusal ay dediretso sa sala para magwalis-walis ng sahig. Kasunod ang pagpupuna sa mga bintana, nagluluto rin siya ng para sa hapunan namin at siya ang nag-aasikaso ng pinagkainan namin sa almusal. Pero pagkalipas ng ilang linggo ay nagbago ang lahat, lalo na nang kinailangan kong mag-resign sa trabaho. Napaaga noon ang retirement ko dahil lumala ang katarata sa kanang mata ko.
Nadaan pa naman sa oral medication pero hindi na ako bumalik pa sa pagtuturo. Mula noon, si Dennis na ang nagtatrabaho para sa mga pangangailangan at gastusin sa bahay. Doon din nagbago ang ugali ni Kyla na halos inaasa na niya sa akin lahat ng gawain sa bahay. Pero naisip ko na baka hindi nagbago ang ugali niya. Baka sadyang yun talaga ang ugali niya. Nagpapanggap at nagpapakitang tao lamang siya sa umpisa. Pilit ko na lamang siyang pinakisamahan noon dahil ayoko nang bigyan pa ng problema ang anak ko na alam kong palaging pagod galing sa trabaho niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang restaurant nagtatrabaho noon si Dennis. Dahil sa mga gamot na kailangan ko, mga vitamins ni Kyla at iba pang gastusin sa bahay, madalas na nag-o-overtime sa trabaho ang anak ko. Ayaw niya kasi nang nagigipit kami sa pera o panggastos sa bahay. Pinag-iipunan niya rin ang para sa panganganak ni Kyla at nabanggit niya rin na plano na niya itong pakasalan sa susunod na taon. Kaya pilit niyang ginagawa ang lahat para maibigay ang pangangailangan namin. Halos mahigit 10 oras siyang nagtatrabaho sa araw-araw. Naiinis pa ako kasi aalis si Dennis nang tulog pa si Kyla. Babangon lamang ito kapag kakain na. Magbabanyo o manonood ng TV tapos kapag uuwi na si Dennis, madalas natulog na ulit ito. Mabuti sana talaga kung may iba itong ginawa na medyo nakakapagod sa buong maghapon. Oo, buntis siya pero hindi ibig sabihin noon na hindi na siya pwedeng tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi rin naman masela ng kalagayan niya kaya walang dahilan para maghapon lang siya na nakahiga sa kama o manood ng TV. Pero hinayaan ko lamang siya at walang kahit na anong narinig mula sa akin. Ang sabi ko baka kapag nanganak na si Kyla ay mas magiging maayos ang ugali niya. Pero naging malala ang lahat lalo na nang makunan si Kyla. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, naging maayos na ang kalagayan nito pero mas naging tamad sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Lakas ng ulan sa labas ng bintana, kung kailan naman patapos na ako dito sa niluluto ko. Mababasa pa yung mga nilaban ko kahapon. Mapakuha ko na nga lang muna yun kay Kyla. Kyla! Kyla! Pakisilong muna nga muna yung sinampay sa labas bago pa tuluyang mabasa ng ulan. Kyla! Naririnig mo ba ako? Ang sabi ko, pakisilong muna yung mga sampay natin. Hindi ko na maiwan tong niluluto ko rito, Kyla. Sige po, ma. Isisilong ko na po. Mabuti naman at lumabas na rin siya ng kwarto. Buong araw na lang siyang nakakulong doon at hindi man lang magwali sa sala. Lahat na lang ng kailangang asikasuhin dito sa bahay, ako nang gumagawa. Haluin ko na nga munang mabuti itong mga gulay. Ayan, mukhang ayos na itong niluluto ko rito. Mapatayin ang apoy sa kalan at silipin ko muna si Kyla kung nagtitiklop na ba siya ng mga sinilong na damit. Kyla, tinitiklop mo na ba yung mga sinilong mo mula sa labas? Ay, teka, nasaan ang babaeng yun? At talagang iniwanan lang dito sa sofa yung mga damit na kinuha niya mula sa sampayan? Ay, mga basa pa yung iba sa mga ito. Tapos sinama na niya sa mga tuyong damit. Talaga namang magsisilong na lang ng mga damit, hindi pa inayos. Kailan mo ba aayusin ang mga kilos mo dito sa bahay na ito, Kyla? Bakit naman po hindi kayo kumakatok bago nyo binuksan yung pinto at pumasok dito sa kwarto namin? Bukas tong pinto ng kwarto nyo kaya hindi na ako kumatok. Eh bakit po kayo nandito? Mamaya pa naman po ako kakain ng tanghalian pagdating ni Dennis. Hindi kita pinuntahan dito para sabihin nakahain ng tanghalian mo sa lamesa. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Isilong mo yung mga sinampay sa labas dahil umuulan na. Opo, at sinunod ko po ang utos nyo na isilong ang mga sinampay. Nilagay ko na nga po lahat sa ibabaw ng sofa. Kaya ano pa po bang kinakainis nyo dyan? Ginawa ko naman po yung inuutos nyo sa akin. Ayun na nga eh.
Ginawa mo nga ang inuutos ko pero hindi mo naman inayos. Ni hindi mo malang inihiwalay yung mga tuyong damit doon sa iba, doon lang sa mga nabasa na sa ulan. At sana, tiniklop mo na rin yung ibang tuyo doon nang hindi nakakalat sa may sofa. Ma, ang sabi nyo kanina, isilong ko lang ang mga yon. Wala naman po kayong sinabi na pati pala pagtitiklop, kailangan ko pang gawin. Kailangan ko pa ba talagang sabihin yun? Syempre naman po. Hindi ba pwedeng magkusa ka na lang kasi alam mo naman kung anong dapat na gawin pagkatapos isilong ang mga damit? Hindi ko naman po damit ang lahat ng yon. Yung iba po doon, damit nyo at damit ni Dennis. Kaya bakit ako pa ang magtitiklop ng mga yon? Ako lang ang naglaba? Grabe, Pagtitiklopin mo ng malakas lahat ang ng ulan yun? sa labas. Oh, ma, ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto namin ni Kyla? Kinakausap ko lang itong girlfriend mo. Bakit po? Ay nako Dennis, di ba kanina ko pa sinabi sa'yo na masakit ang ulo ko? Oo, nabanggit mo nga bago ako umalis kanina para kumuha ng updated police clearance ko. Ayan kasi si Mama. Inutusan pa ako na lumabas para isilong ang mga damit kanina. Naulanan ako kaya lalong sumakit ang ulo ko. Tapos ngayon, inuutusan pa ako na tiklopin ang lahat ng mga damit na sinilong ko kanina. Ma, bakit naman po kay Kyla niyo pa pinapagawa yun? Pwede naman pong ako na lang ang magtupi ng mga damit mamaya. Hindi naman kasi talaga masakit ang ulo ng girlfriend mo. Ayaw niya lang talagang kumikilos dito sa loob ng bahay natin. Ma, kanina pa po sinabi sa akin ni Kyla na hindi talaga okay ang pakiramdam niya. Basta, ako na po ang magtutupi ng mga damit mamaya. Huwag niyo na pong ipagawa yun kay Kyla para makapagpahinga na lang din po siya. Nakapagluto na po ba kayo ng para sa tanghalian natin? Oo, maghahain na ako para sabay-sabay na tayo makakain ng tanghalian. Papadudot, 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Kyla nang makunan siya dahil naging mahina ang puso ng baby niya. Grabe ang pagdadalamhati ng anak ko noon at halos 1 linggo ko siyang hindi makausap ng maayos. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 linggo mula nang mailibing ang anak ni Kyla, nakita ko na muling nagkaroon ng direksyon ng buhay niya. Nang mga panahon na yon ay madalas ko siyang nakakausap tungkol sa mga naging pagsisisi niya sa nangyari sa buhay niya. Sinabi ko na may malaking dahilan kung bakit nawala ng maaga ang anak niya. Parang yun nangyari sa akin noong maaga rin akong nabiyuda. Isa sa mga dahilan yon para mas lalo kaming maging matatag at sinabi ni Dennis na magfo-focus na lamang daw siya sa amin ni Kyla. At sa plano niya na pakasalan ito sa susunod na taon, kung ano ang pagsusumikap na ginagawa ni Dennis sa buhay ay kabaliktaran naman ang ginagawa ni Kyla sa bahay namin. Lumala ang pagiging tamad niya sa bahay at may mga oras na kapag nakikisuyo ako na tulungan niya ako sa ibang gawain, kagaya ng pagwawalis sa sala o pagluluto, palagi niya akong sinisigawan at sinasabi niya na abala ako sa pagsa-cellphone niya. At nang minsang magkasagutan pa kami ni Dennis, nang dahil sa kanya ay gusto ko talagang magalit sa anak ko dahil mas kinampihan pa nito ang babae na yon kesa sa akin ang nanay niya. Pero pilit ko na lamang na pinalampas ang lahat noon at patuloy na tiniis ang ugali ni Kyla. Pero ang isang bagay na hindi ko talaga natansya noon ay nang makita ko si Kyla na nakikipagharutan sa isang lalaki sa may mismong harapan ng gate ng bahay namin. Tinawag ko siya noon pero hindi niya ako pinansin tapos ay tinarayan pa. Hindi ako nakatiis pa kaya naman nilapitan ko sila, pinalis ko yung lalaki at pilit na pinapasok si Kyla sa loob ng bahay papadudot. Bakit niyo naman po binastos yung bisita ko, Ma? Binastos? At siya pa talaga yung nabastos? Tama ba yung ginawa niyong paghaharutan sa harap mismo ng bahay ko? Ano pong paghaharutan ang sinasabi niyo? Pinsan ko lang po yung kausap ko kanina sa may gate. Pinsan! Ang sabi mo nung nakaraan, delivery rider yon na naghahatid lang ng mga ino-order mo na kung ano-ano sa online. Oo nga po. Pinsan ko po yung delivery rider na yon. Ano na naman po ba yung iniisip niyo na hindi maganda tungkol sa akin? Hindi ako mag-iisip ng ganito kung wala akong nakikita na masamang ginagawa mo. At
Kailan pa po naging masama yung pakikipag-usap sa pinsan ko? Huwag mo ang binibilog ang ulo ko. Hindi lang kayo nag-uusap ng lalaki na yon. Nakita ko na hinahawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka pa niya sa pisngi mo. Ang laswa nyo naman pong mag-isip, ma. Ang hirap po sa inyo. Lahat na lang ng ginagawa ko dito sa bahay na to, mali sa paningin nyo. Kailan ka ba gumawa ng tama? Ultimo pag-aasikaso ng mga kailangan gawin dito sa bahay, hindi mo naman ginagawa ng tama. Magpapalaba ka na nga lang ng mga damit mo, hindi mo pa ilagay sa tamang lalagyan. Pati na nga ang mga pinagkainan mo, basta mo na lang iniiwan sa lababo. Kita nyo na? Napakarami nyo naman pong issue sa akin. Kanina, yung pakikipag-usap ko sa labas ng bahay. Ngayon naman, pati ang bawat kilos ko dito sa loob ng bahay nyo, sinisita nyo na. Alam nyo, mabuti pa, magpahinga na lang ako sa kwarto namin ni Dennis. Sumasakit na naman po kasi ang ulo ko dahil sa ingay nyo. Sandali lang, Kyla. Hindi Aray pa ko tayo nga! tapos mag-usap. Bitawan nyo nga ang braso ko! Huwag mo kasi akong talikuran dahil nag-uusap pa tayo. Pwede po bang hayaan nyo na lang akong pumasok sa kwarto namin? Tapos ano? Magkukulong ka na naman dyan buong araw? At lalabas ka na lang kapag kakain na? Kung may issue po kayo sa akin, si Dennis na lang po ang kausapin nyo. Papasok na po ako sa kwarto kasi ayoko na po makipagtalo sa inyo. Sabi ng hindi pa tayo tapos Nasasaktan mag-usap. na po ako! Bitiwan nyo nga po yung braso ko! Ano pong nangyayari dito? Nasa pinto pa lang ako. Naririnig ko na po ang mga sigawan nyo. Mabuti naman at umuwi ka na. Si mama kasi, kanina pa ako sinisigawan. Tapos ang higpit pa ng hawak niya sa braso ko. Tingnan mo oh. Halos magmarka na ang kamay niya sa balat ko. Ma, bakit nyo naman po sinisigawan at sinasaktan si Kyla? Hindi ko siya sinisigawan at mas lalong hindi ko siya sinasaktan. Gusto ko na kasing magpahinga, pero ayaw niya pa akong papasukin sa kwarto natin. Ano ba talagang nangyayari dito? Yang girlfriend mo kasi, nakita kong nakikipagharutan sa ibang lalaki dyan sa labas ng bahay natin. Doon pa talaga sa may gate natin. Kyla, ano tong sinasabi ni Mama? Hindi naman totoo yon. Hindi totoo? Kahit nakita ko na hinawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka niya sa pisngi mo? Pinsan ko nga lang po kasi yon na binibigyan niyo ng mali siya. Kung nabibilog mo ang ulo ng anak ko, huwag mo ko igaya sa kanya. Hindi mo ko maloloko, Kyla. Pwede po bang tigilan niyo na nga po yung kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin? Alam ko naman kasi talaga na ayaw niyo sa akin kaya gusto niyo akong siraan sa anak niyo. Hindi kita sinisiraan sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi lang din po ako ng totoo. Sadyang marumi lang po ang isip niyo kaya kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig niyo. At ako pa talaga ngayon ang madumi mag-isip? Sino pa po ba? Kayo lang naman po yung walang tigil sa pagbabantay sa bawat galaw ko dito sa bahay na to. Teka, wag na nga kayong magsigawan ni Mama, Kyla. Hindi naman kasi ako nag-umpisa nito. Yang mama mo. Palibasa, sampid lang ako dito sa bahay kaya ginaganyan niyo na lang ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Gusto ko lang naman talagang magpahinga muna. Pero ayaw niya akong papasukin sa kwarto natin. Palagi niya na lang binabantayan bawat kilos ko dito. Kulang na nga lang, pati paghinga ko dito sa loob ng bahay na to, bantayan niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto natin. Pero Dennis! Ma, mamaya na lang po tayo mag-usap. Gusto ko na lang din po sana munang magpahinga. Papadudot, matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang kinikilos noon ni Kyla na pinagsasawalang bahala ko lang madalas. Kapag nakalis na si Dennis ng bahay papunta sa trabaho niya, maririnig ko na si Kyla sa loob ng kwarto nila na halos bumubulong na parang may kausap. Minsan nang nasilip ko siya sa loob ng kwarto nila. Nakita ko na may hawak siyang cellphone at nakangiti habang parang kinikilig sa kausap niya. Napapadalas din yung lalaki na kausap niya noon na pumunta sa may gate ng bahay namin. Nung unang nakita ko siya na kausap ni Kyla sa may gate ay nag-usisa ako at sinabi niya na nagdi-deliver lamang daw ito ng item na in-order niya online. Hanggang sa halos araw-araw na silang nagkakausap noon. May mga araw din noon na umalis siya sa bahay kapag nasa trabaho na si Dennis. At ang paalam niya ay pupunta siya sa isang kaibigan. Uuwi siya bago makauwi si Dennis sa bahay. Pero minsan papadudod. Naunang umuwi si Dennis sa kanya at nagtaka ang anak ko
kung bakit wala si Kyla sa bahay. Hindi raw ito nagpaalam o nag-text sa kanya na aalis ng bahay. Ang sabi lang ni Kyla nang makauwi siya ay may dinalaw lamang itong kamag-anak kaya ginabi ng uwi. Pero iba na ang pakiramdam ko noon dahil nakita ko na noong magkausap sila ni Dennis. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Kyla. Hanggang sa nakita ko ang paghaharutan ni Kyla sa may gate at paghalikpan ng lalaki sa pisngi nito. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko at alam ko na hindi yon kamag-anak ni Kyla. Pero alam nyo yung mas masakit. Yung mas kinampihan at pinaniwalaan siya ng anak ko kesa sa akin. Wala akong ibang hinihiling noon kung hindi ang mapabuti ang anak ko at maging masaya siya sa kung sino man ang babaeng mapipiling niyang mahalin. Kahit na hindi ko tanggap si Kyla, ay pinilit ko siyang pakisamahan. Pero ako pa ang lalabas na masama sa lahat. Pagkatapos ng pagtatalo namin na yon ay nag-decide si Dennis na umalis na sila ng bahay ni Kyla. Nangupahan sila sa hindi kalayuan mula sa bahay ko. At isang beses sa isang linggo ay dinadalaw na lamang ako ni Dennis sa bahay. Kapag dinadalaw ako ng anak ko ay iniiwasan namin na pag-usapan ang tungkol sa relasyon nila ni Kyla para hindi kami magtalo. Papadudot, ang dahilan talaga ng pagsulat ko ngayon ay para humingi ng payo sa kung ano ang dapat kong gawin. Sigurado kasi ako na niloloko ni Kyla ang anak ko pero ayaw naman akong paniwalaan ni Dennis. At ayoko na rin na mas lalo pang magulo ang relasyon namin ng anak ko. Kaya hindi na ako naglalakas loob na makialam sa relasyon nila. Ano bang dapat kong gawin para mamulat ang anak ko sa katotohanan na hindi karapat-dapat si Kyla para sa kanya? Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, LC. Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang maging aberya o dahilan ng pagkaantala ng isang sitwasyon? Ako kasi oo at masakit pala sa loob na maging dahilan noon. Akala ko noong una ay ayos lamang. Kumbaga sa isip ko mga kaibigan ko naman sila. Kaya naiintindihan nila ako. Pero sa huli ay hindi rin nangyari yon, Papa Dudut. Ang una kong naramdaman ay galit at matinding pagtatampo. Lalo at kilala akong ma-pride at mataas ang tingin sa sarili. Pero bago ko ituloy ang kwento ko ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Matagal na akong avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Lagi kong inaabangan ang mga uploaded stories ninyo online at isang araw ay nag-decide akong magpadala ng email sa inyong istasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Colette. Nagtatrabaho sa Pasig bilang finance staff at nasa 32 years old na ako. Kaka-birthday ko lamang nitong January 1 kasabay ng bagong taon. Sa kasalukuyan ay nasa journey ako ng healing at weight loss. Malaking factor kasi ang mga pinagdadaanan ko sa nakaraan. Kaya lumobo ang timbang ko at pumalo ng lagpas na sa 100 kilo sa edad ko pa lamang na 30 years old. Grabe, ang dami namang masarap dito. Lalaki ba yan? Sira! Bakit naman ako maghahanap ng lalaki may boyfriend na akong tao? Meron nga, pero sira ulo naman. Hayaan mo na. Ako nga hindi na masyadong ini-stress ang sarili ko sa kanya eh. Hindi ko lang mapigilan. Di mo kasi deserve na harap-harapang pagmukaing tanga, lalo nung pinaghintay ka niya dun sa date nyo. Nagkausap na naman kami. Sabi niya sinugod daw sa ospital mama niya. At sa taranta niya hindi nakapagsabi sa akin. Ay, ganun ba? Oo, kaya wag ka namang gigil dun sa tao. Kumusta na raw ba mama niya?
Okay naman. Nakalabas na sa ospital. Inatake lang ng high blood kakakain ng maalat at matabang pagkain. Nag-birthday kasi yung ate niyang umuwi from US, kaya naghanda sila ng bongga. Sayang nga eh. Hindi ako naimbitahan kasi may seminar kami nun sa office. Nakita ko pa naman sa pictures na in-upload nila sa Facebook yung mga handa nila. Ay! May lechong baboy, crispy pata, inihaw na manok at liempo, at iba't ibang klase ng ulam. May masarsa, may masabaw, meron din pansit, spaghetti carbonara. Tapos yung mga paborito kong dessert na mango float at coffee jelly. Hala siya. O bakit? Nakakatakam naman talaga yung mga yun eh. Bigla tuloy ako nagutom. Nando na tayo. Pero papaalala ko lang sa'yo, nakakakain lang natin ng lunch. Ay talaga? Oo, da. 1 oras pa nga lang nakakalipas. Dami ko rin nakain ha. Sarap kasi ng bulalo na niluto mo eh. Thank you. Pero hindi ako makapaniwalang 1 oras pa lang ang lumipas. Akala ko kasi 3 oras na. Grabe namang mga dragon mo na yan sa tiyan. Seryoso nga. Nagugutom na nga ulit ako, kaya eto. Naghahanap na ako ng ma-order online. Totoo? Oo, ito. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano kayo masarap kainin? Hala si auntie. Bakit ba? Nagugutom nga yung tao eh. Hindi naman kita pinagbabawalang kumain. Kung gusto mo, go ka lang. Pero ang akin lang maghinay-hinay ka. Hindi mo nga ako pinagbabawalan. Pero pinakikialaman mo naman ako. Kakawalang gana tuloy kumain. Wow ha? Ikaw? Mawawala ng gana sa pagkain? Pwede ba hindi mo ako may eme? Tigilan mo ako, Colette. Kilalang kilala mo na talaga ako. Aba syempre, para na tayong magkapatid. Kaya nga bilang nakakatanda mong ate, pinagsasabihan kitang ayus-ayusin mo yung pagkain mo. Lalo na yung mga kinakain mo. Pansin ko kasi marami ka na namang instant noodles sa cabinet. Tapos puro processed food yung nasa freezer mo. Marami ka rin soft drinks at junk food. Nag-grocery ka ba? Oo, kahapon lang. Lumagpas nga ako sa budget ko kasi marami akong kinuhang hindi naman kasama sa listahan ko. Nakaka-tempt naman kasi. Pero okay lang naman. Wala rin naman pagkain na nasasayang sa akin. Kaya pala nagulat ako. Kasi 5 tao yung supply mo kahit mag-isa ka lang dito sa apartment mo. Baka nakakalimutan mo. Pumupunta ka rin dito at pinagluluto kita katulad na lang nung kinain mong bulalo kaninang tanghalian. Oo, pero di ka tulad mo. Para lang akong pusa kumain. Kape-kape lang sa umaga, wala pang asukal. Tapos half rice lang sa tanghali at dasal na lang sa gabi. Ang boring naman ang buhay mo. Hindi kaya boring yun, no? Ikaw lang nagsasabi niyan. Basta, for me, boring yon. Kung ako siguro nasa sitwasyon mo, baka nategi na ako. Ay, ang OA naman? Tegi talaga agad? Oo. Sa bilis ko magutom, hindi ko kaya magdasal na lang sa gabi. May lang naman yung dasal. Pero alam mo namang di na ako nagdi-dinner, di ba? Oo. Tamang water na lang ako. Kasi bakit pa ako kakain? Gabi na rin naman. Hindi na ako magugutom noon dahil tulog na ako. Buti ka pa hindi nagugutom. Ako kasi kahit tulog, mas nananaig yung kalam ng sikmura kahit kumain naman ako ng pagkarami-rami bago matulog. So, no choice. Babangon talaga ako para mag-midnight snack. Grabe naman yung kahit kumain ng pagkarami-rami. Buti hindi ka binabangungot. Hindi naman ako naniniwala dun. At saka, mas babangungutin lang ako pag hinayaan ko magutom ako. Ay, iba rin. Kaya mabuti pa, tulungan mo na lang ako mamili ng masarap na merienda. Pasa ko dyan. Ako nga lang, di ba? Ako lang ang kakain, wag ka na. Papadudot, bata pa lamang ay tabain ako. Ako yung tipo na mahanginan lamang tumataba na. Malakas din kasi akong kumain at aaminin ko ng pagkain ang naging takbuhan ko kapag stress ako sa personal kong buhay at sa trabaho. Katulad na nga lang noong nasa bingit ng alanganin ng relationship ko sa aking longtime boyfriend. Bukod sa pinsang kong si Percy ay wala akong masyadong ka-close sa mga kaopisina ko. Kaya wala rin akong mapagkwentuhan sa kanila. Para sa akin ay malaki ang tutulong ng pagkain upang gumaan ang nararamdaman ko. Nagsimula ang hilig ko sa pagkain at minsan ko pa ngang binansagan ang sarili ko na certified foodie. Pangarap kong matikman ang lahat ng pagkain sa mundo.
Meron akong obsession sa pagkain na nagsimula noong bata ako kung saan ay pribilehiyo sa akin ang makakain ng masarap lalo na at mahirap lamang kami. Maaga pang namatay ang nanay ko at nung nagkaroon ulit ng kinakasama ang tatay, nuknukan naman ang kadamutan sa pagkain ng madrasta kong yon. Sa kanya ko naranasang magutuman kaya ang ginagawa ko ay nagtatago ako ng pagkain at palihim na kinakain yon. Sa pagpapatuloy ng hindi maayos na relasyon ko sa aking boyfriend, itinuong ko sa pagkain ng lahat ng sama ng loob at hinanakit ko sa mga pagkukulang niya sa akin. Kaya nga makalipas lamang ng halos 2 linggo, nadagdagan ng 5 kilo ang timbang ko. Pumalo na ako noon sa 115 kilogram. Grabe siya sa akin. Hindi ko akalain na pagsasalitaan niya ako na masasakit. Alam naman niya mataba ako eh. Lalo niya pang pinamukha yun sa akin. Napakasira ulo talaga niyang ex mo. Mabuti naman natauhan ka na't hiniwalayan mo na. Hindi naman ako yung nakipaghiwalay eh. Siya. Ay, wow ha? Oo, kasi tinapat niya na ako. Hindi na raw niya ako mahal. Hindi na raw niya nakikita ang sarili niya na pagkakasalan ako. Kaya yun, nakipag-iwalay na siya sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan ka pa niyang pagsalitaan ng masakit? Ano ulit yung sinabi niya? Na mataba ka? Oo, baboy daw ako. Tapos nalilitan pa siya sa baboy. Kinumpara pa niya ako sa balyena. Ala, tala. Hindi naman totoo yun eh. Anong hindi totoo? Ikita mo naman tong katabaan ko, di ba? Sabi niya para raw akong balyena na may paa at paggala-gala sa lupa. Ang kapal naman talaga ng mukha ng lalaking yan, no? Kung makapagsalita, akala mo kung sinong perpektong nilalang ng Diyos. Fit lang siya, ha? Matangkad na rin, sige. Pero mukha naman siyang dugong. Grabe ka naman dun sa tao. Anong grabe doon? Totoo naman. Lapad din ang nguso niya, tapos laki rin ang mata. Kung papangitan lang naman, may ibubuga talaga siya. Isama mo pa yung ugali niya, aba, may kalalagyan talaga siya sa impyerno. Doon, katabi ng trono ni Satanas. Pero ayun nga, hindi pa rin ako makapaniwala na ipagpapalit niya ako sa iba dahil lang sa pagiging mataba ako. Bakit nagulat ka pa? Alam mo namang sira ulo na talaga yung ex mo simula pa lang nung mahuli mo nagloko. Akala ko kasi magbabago pa siya nung humingi ng tawad sa akin eh. May pasabi-sabi pa na ako raw talaga yung mahal niya. At hindi niya kaya mabuhay na wala ako. Natukso lang daw siya, bla 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 bla. Lokohin niya, lelang niya. Hindi raw mabubuhay na wala ka. Oh, bakit hanggang ngayon buhay pa siya? Hayaan mo na. Kung ikaw kaya mong hayaan, pues ako hindi. Ayoko yata na sinasaktan pinsan ko, no? Dami mo na pinagdaanan eh. Tapos nung nakilala mo siya, naramdaman ko talaga na naging masaya ka. Kumbaga, for the first time in your life, nangako rin sa akin yung ulupong na yon na hindi ka niya sasaktan at paiiyakin. Tapos ginawa niya rin sa'yo. Pag nakita ko talaga yung ex-boyfriend mo, makakatikim siya sa akin na mag-asawang sampal. May kabit pa. Thank you. Pero kung ako sa'yo, hindi ko na hayaang madungisan niya yung mga kamay ko. Hindi niya deserve ng atensyon mo. Kaya siguro iniisip niya na okay lang sa kanya yung ginawa niya sa'yo kasi di mo kayang patulan. Hindi naman ganyan pagkakakilala ko sa'yo ha. Palaban ka eh. Oo, pero napagod na lang ako. Naghabol na ako sa kanya nung nakipaghiwalay siya sa akin. Nagmakaawa ako pero pinamukha niya lang sa akin kung gaano ako kapangit at kung walang kwentang tao dahil sa pagiging mataba ko. So, tama na yun. Once is enough, ika nga. Once is enough din, masampal ko lang siya. Kapal na pagmumukha. Alam mo, ibang klase na rin mga tao ngayon, no? Anong ibig mong sabihin? Yun bang sila na nga yung nagloko, sila pa yung may ganang mga insulto ng tao. Hindi na lang lumisa ng mapayapa, papunta sa kabilang buhay. Dami pa sinasabi. Mema naman. Anong mema? Mema sabi, ganon. Kainis eh. Sa bagay, totoo rin naman. Pero, totoo rin naman na mataba ako. Na-stress nga ako lalo kasi
Nadagdagan pa ng 5 kilo yung timbang ko. Yun lang, pero di naman totoo na wala ka ng kwenta dahil lang sa timbang mo. Sa bagay. Kaya nga mema lang yung ex mo. Ay, sipahin ko talaga yan eh. Ay nako, hindi ko talaga mapigilan magalit. Nakakairita. Tama na. Sige ka, baka sa sobrang galit mo dyan atakihin ka na lang bigla sa puso. Grabe ka naman sa atakihin sa puso. Kasi kita ko na yung mga ugat mo sa mata Ako'y natatakot para sa'yo. OA ka rin talaga eh. Mabuti pa, o-order na lang ako ng makakain natin. Ha? Gutom ka na naman? Oo, nakakapagod palang umiyak tapos sa maling tao pa. Kaya ayun, ginutom ako. Dahil dyan, kakain ako. Papadudot, sobrang sakit maloko ng taong pinakamamahal mo. At masahol pa doon pinagpalit niya ako sa babaeng hindi hamak na mas payat at sexy sa akin. Laking insulto noon sa pagkatao ko gayong hindi naman ako payat at sexy noong nakilala niya. Pero aminado naman ako na hindi pa ako kasing bigat ng timbang ko ng mga panahong hiniwalayan niya ako. Siguro'y napabayaan ko rin talaga ang aking sarili. Pero kung iisipin, nagsimula lang naman yun noong nanlamig at nagloko siya. Dahil sa nangyari, lalo kong itinuon sa pagkain ang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Sinabi ko kay Percy na kaya ko ang sarili ko dahil nga kilala niya rin naman akong matapang. Totoo naman na matapang ako at palaban. Marami na akong masasakit na pangyayari sa buhay na nalagpasan ng mag-isa. At malaki ang utang na loob ko sa pagkain dahil napapagaan ito ang buhay ko kahit na napapabigat naman ito ang aking timbang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magmamakaawa sa ex-boyfriend ko. Nabalikan niya ako. Sapat na yung isang beses, sobra na kung susundan ko pa ang pagpapakatanga ko. Napakaraming lalaki sa mundo at hindi lang naman siya ang huling lalaki na makikilala ko, at dahil nga punong-puno ako ng tiwala at kumpiyansa sa sarili na wala akong dapat baguhin sa pagkatao ko dahil ex ko naman ang nagloko. Hindi ko pinakinggan ang sinabi sa akin ni Percy na magdahan-dahan sa pagkain dahil baka lalong madagdagan ang timbang ko. Alam ko naman na concern lamang siya sa kapakanan ko at hindi yon sa pinagbabawalan niya akong kumain. Besides, pera ko naman ang ginagastos ko, pambili ng cravings ko. Pero ayos na ayos lang naman ako ng panahon na yon. Dahil nga break na kami ng dati kong karelasyon. Nagkaroon na ako ng maraming oras para pagtuunan ng pansin ang ibang aspeto ng buhay ko. Tulad na lamang ng paggala kasama ang aking mga college kabarkada. Eto, pasalubong ko sa'yo. Wow, keychain! Thank you! Matadagdagan na naman ang koleksyon ko. Ref magnet nga sana kaya lang wala naman dun sa hinintuan namin. Tapos hindi na ako nakapamili ng design kasi hindi na ako bumaba sa sasakyan. Nagpabili na lang ako sa isa naming kaibigan. Hayaan mo, sa susunod, ref magnet na ang ibibigay ko sa'yo. Okay na yon. Thank you ulit. Welcome! So, ano pa? Anong ano pa? Pasalubong ko? May dala ko dung pagkain, kainin mo. Ayoko, busog pa ako. Tsaka di naman yun yung tinatanong ko eh. Ano nga uli yun? Nakalimutan ko na kasi. Di ba nagpapakwento ko sa'yo bago mo inabot sa akin tong pasalubong mong keychain? Ay oo, kaya lang, nasa na nga ba tayo sa pinag-uusapan natin? Ay nako, nasa 30 ka pa lang pero ulyanin ka na. Sabihin mo na lang kaya, kaysa inaano mo pa ako. Inaano ka dyan? Wala akong ginagawa sa'yo, no? Ay, bahala ka na nga dyan. Eme lang, ikaw naman, di ka na mabiro? Kilala mo ko, hindi talaga ako mabibiro. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung ano yung tinanong mo bago ko ibigay sa iyo yung keychain.
Oo na, kamahalan. Pero ayun nga, tinatanong ko kung ano pang ginawa niyo ng mga barkada niyo dun sa resort. Sabi mo lang kasi maganda. Tapos nag-swimming kayo. Yun lang? Eh di ba beach resort yun? Tas alam ko maraming bar dun. Di kayo lumabas? Ha, oo. Tama ka naman na beach resort yon at maraming bar. Pero sila lang yung lumabas, hindi ako sumama. Ay bakit? Hindi naman ako umiinom eh. Ngek, di mo naman kailangan uminom ng hard drinks. Meron naman mga ladies drinks doon. Kung ayaw mo pa rin, sana nag-juice ka na lang for the sake of party-party. Pagod ako noon, kaya nagpaiwan na lang ako sa tinuluyan namin. At saan ka naman napagod? Saan pa ba? E di sa biyahe. Tsaka after ng dinner na yun, nakapag-swimming na kami nung hapon hanggang gabi nung nagkayayaan sila. Kaya nga dapat mas lalo mong sinulit yung stay nyo doon. Di ka ba nakikinig? Pagod na nga ako. Ayoko na maglakad. Feeling ko hindi ko na kayang humakbang that time. Ay, ang OA talaga? O hindi OA yun na. Sinasabi ko sa'yo pagod ako. Oo na. OA, kaya natulog ka na lang pag alis nila. Actually, pag alis nila, nagpunta ako sa malapit na restaurant para kumain. Grabe, ang sarap pala ng pagkain nila doon. Medyo pricey nga lang pero sulit na sulit. 10 out of 10, babalikan! Wow! Wala nang energy para sumama sa mga kaibigan, pero may energy pumunta sa malapit na restaurant at kumain. Ano namang masama doon? Kumain lang naman ako. Naubos ko rin kaya yung order ko. Wala akong sinayang na pagkain, no? Hindi ka naman talaga marunong magsayang ng pagkain. Ay oo naman. Marami kayang nagugutom ngayon at yung magutuman ang pinaka-iyokong pakiramdam sa mundo. Alam ko naman yon, kaya sige, move on na tayo. Hindi ako makakapag-move on sa sarap ng mga in-order kong pagkain. Parang ang naiwan pa sa dila ko until now. Nalalasahan ko pa. Baka naman di ka lang nag-toothbrush ha? Napakabaliw mo talaga. Eme lang. Oh, ano pa? Anong ano pa? Kinabukasan, ano pang ginawa nyo? Wala naman. Swimming lang ulit pero sa beach na kami nun. Wow, nakakamiss din mag-beach. Sakto lang. Kasi nilamig na ako agad kaya umahon na ako. Tapos nag-sunbathing ako since tirik naman yung araw. Then may dumaan na naglalako ng ice cream na avocado flavor. Ayun, napabili tuloy ako. Wow, ibang klase. Nilamig, tapos nag-ice cream. Oo, alam mo namang paborito ko yung avocado, di ba? So, hindi ko matanggihan. Nakaapat na apa nga ako. Uy, buti hindi sumamatsan mo. Hindi naman. Bakit? Grabe naman yung apat. Tiba-tiba si Manong sa'yo for sure. Hayaan mo na. Basta ako nag-enjoy sa ice cream ko. Parang wala ka namang ibang ginawa doon kundi kumain. Actually, tama ka. Kumain lang ako ng kumain. Ang susarap kasi ng mga pagkain doon. Tsaka naisip ko, hindi naman kami lagi nandun Kaya dapat sulitin ko na. Papa Dudut, masaya talaga ako na makasama sa out of town at beach trip namin ng mga college friends ko. Matagal na rin kasi nila akong niyayaya kaya lang ay nasa circle namin yung guy na palaging pinagseselosa ng ex-boyfriend ko noon. Nakwento ko kasi sa kanya na naging crush ako noong kaibigan kong yon pero hindi ko naman ito tipo. Binasted ko pa nga noong nagtapat saktong graduation namin. At matagal na yon, bago pa kami nagkakilala ng ex ko. Pero patuloy pa rin niyang pinagseselosan yon hanggang sa pinag-awayan na namin ang pagsama ko sa mga gala ng barkada ko. Hindi nagtagal ay nagka-jowa rin naman ang kaibigan namin yon at nauna pa ngang kinasal sa amin. Pero patuloy pa rin siyang pinagseselosan ng boyfriend ko kaya ako na mismo ang umiwas sa mga yaya ng barkada ko. Nagtampo pa nga sila sa akin pero pinaliwanag ko naman ang panig ko, Papa Dudut. Sa huli nauunawaan naman nila at narespeto ang kahilingan ko. At dahil nga wala naman akong kaklose sa mga kaopisina ko ay hindi rin ako nakakagala o nakakalabas. Masasabi ko na malaking bagay sa healing journey ko ang mga travel namin. Pangarap ko rin kasing makarating sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na't kumikita na ako ng pera at wala pa naman akong sariling pamilya. Kaso aminado ako, na sa tuwing gumagala kami mabilis akong mapagod at hapuin.
Kahit nga ilang minutong paglalakad hinihingal na ako. Kaya mas gusto ko na lamang na magstay sa hotel at kumain. Bagay na sa tingin ko ay unti-unting kinainisan sa akin ng mga barkada ko. Kaya nga kinuwento ko yon kay Percy at ang solusyon niya ay simulan ko na raw ang Oplan Balik Alindog program. Bilang unang hakbang ay nag-enroll ako sa gym kung saan ay matagal na siyang miyembro, Papa Dudut. Nakakainis ka naman, Colette. Bakit ka naman naiinis dyan? Tanong-tanong ka pa talaga? Sinayang mo lang naman membership fee dun sa gym. Hinahanap ka kaya ni coach sa akin. Sabihin mo na lang hindi na ako babalik. Ayoko na. Suko na ako. Suko ka na agad? Nakakailang session ka pa lang? Ano magagawa ko kung ayaw ko na talaga? Baka naman sa isip mo lang yan ha. Sigurado ako sa desisyon ko. Pinag-isipan ko yun nung muntik na akong lagnatin dahil sa sakit ng katawan after nung first session. Grabe kaya pakaramdam ko nun. Kulang na lang magpa-ospital ako eh. Sobra naman yung magpa-ospital. Sa pagkakatanda ko, nag-treadmill ka lang naman nung unang araw mo. Correction, isama mo na yung pag-akyat baba natin dun sa hagdan papunta sa gym. Kung bakit kasi hindi uso elevator dun? Nasa 3rd floor din kaya yung inakyat baba natin. May elevator naman, pero under maintenance. Tsaka ayaw mo nun. Naka-warm up ka na nung umakyat ka sa hagdan. Magandang cardio rin yun para maramdaman mo namang may puso ka. May puso ako, no? Ramdam na ramdam ko sa tuwing kinikilig ko kung tikman yung bagong pagkain sa menu. Yan, dyan ka magaling sa pagkain. Ano namang masama doon? May batas ba na nagbabawal akong kumain? Walang batas at hindi masama. Bakit kasi ganyan ang tono mo? Para mo na rin sinabing wala akong karapatang kumain. Hindi naman ganyan punto ko. Ang akin lang, nagpatulong ka sa akin para makapagbawas ng timbang, di ba? Kesyo dami mo nang nararamdaman sa katawan mo at gusto mo namang makasabay sa trip ng mga kaibigan mo. So ako naman, sige, tinulungan kita. Pero bago yon, tinanong muna kita kung talagang desidido ka na magbawas ng timbang. Sabi mo, oo. Kaya nga nag-enroll tayo sa gym, di ba? Oh, makalipas lang ng ilang session ayaw mo na? Ano na lang gagawin mo sa buhay mo para mabawasan timbang mo? Hindi ko alam. Parang ayoko na nga mabawasan ng timbang kasi okay naman ako. Anong okay? Paano ka naging okay? Medyo hassle nga lang pag nagko-commute, pero wala namang karapatang mang-discriminate yung mga driver porke mataba ako. Irereklamo ko talaga sila, sige. O sige, ando na tayo. Pero paano na lang yung overall health mo? Yung katawan mo, hindi lang sa labas kundi sa loob. Sabi mo, mabilis kang hingalin, di ba? Oo, kaya nga sinabi ko sa sarili ko na iiwasan ko na lang yung mga bagay na hihingalin lang ako. Hindi ganun yun. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo iiwasan. Dapat solusyonan mo. Ganun yun. Yang hingal mo, resulta yan ng hindi mo pag-e-exercise at sobrang pagkain. Dinamay mo na naman yung mga pagkain ko. Wala naman sa yung ginagawa yung mga pagkain. Tsaka mas hinihingal nga ako sa pag-e-exercise. Kulang na nga lang lumaylag dila ako nung nagte-treadmill ako. Tapos yung machine na parang umaakit ka sa hagdan. Stair climber? Oo, yun nga. Grabe, tagapawis ko dun ah. Ewan ko ba, umakit na nga ako ng hagdan na hanggang 3rd floor tapos pagkaganunin pa ako ni coach. Ano yun? Naglolokohan na lang ba kami? Hiyang-hiya naman sa'yo si coach. Palitan mo na kaya siya, no? Pag pinalitan ko siya, sigurado magsasara ang gym kasi papalitan ko ng restaurant business. Mas marami kita ko doon for sure. Alam mo, ewan ko sa'yo. Kinain ka na ng sistema. Hindi sistema ang kumain sa akin. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman ako masaya sa pagpunta ng gym na yan eh. Sakit ang katawan ng inabot ko. Alam mo kung saan ako masaya? Oo, parang alam ko na kung saan. Sa pagkain? Tama! Ay, pag kumakain ako, parang nakalutang sa alapaapa mga paa ko. Lalo na syempre kapag masarap yung kinakain ko. Tsaka mas nai-enjoy ko yun. Mas nagiging masaya ako. Delusional ka lang. Akala ko ba walang masama sa pagkain? Wala nga. Pero yung pagiging matakaw mo sa pagkain, yun ang masama. Sobra ka naman. Hindi ako magsasorry. Duwag. Mabuti pa, order na lang ako ng merienda. Ay nako. Bagay talaga sa yung pangalan mong Colette. Masyado kang makulit.
Sa totoo lang, Papa Dudut, mabibilang sa daliri ko sa kamay kung ilang beses lamang akong pumunta sa gym na pina-enrollan sa akin ni Percy. 1, 2 o 3 lang yata, tapos ay ayoko na. Totoo naman na sayang yung pera na binayad ko sa membership fee, pero hindi na lamang ako nang hinayang doon dahil ayoko na. Suko na ako. Unang session pa lamang namin ay sobrang sakit na ng katawan ko. Halos hindi na ako makakilos na para bang akala ko ay mamamatay na ako ng mga panahong yon. Pero dahil sinabi ng pinsan ko na normal lang naman daw yon, nagpatuloy pa ako ng ilang session pa. Kaya lang ay hindi ko talaga kaya, Papa Dudut. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi nagtitiis kapag nasasaktan na. Well, siguro ay nagawa kong tiisin yung pagiging unfaithful sa akin ng damukol kong ex-boyfriend. Pero pinangako ko sa aking sarili na yun na ang huling bagay na titiisin ko. Kaya kahit naiinis sa akin si Percy dahil sa hindi ko pagiging desidido na magpapayat ay wala na akong pakialam pa. Dahil doon ay natuon ulit ang atensyon ko sa labis na pagkain upang mabawasan ang aking stress. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 3 buwan mula sa dati kong timbang na 115 kilo ay pumalo na ako sa 150 kilograms. Sobrang taba ko na at ang bigat-bigat na ng katawan ko. Dagdag pa yung palagiang pagsama ng aking pakiramdam. May mga araw na ayoko nang bumangon sa higaan para pumasok sa trabaho dahil nakakapagod mag-asikaso. Bukod doon ay nahihirapan din ako mag-commute dahil sa timbang ko. Kita ko na rin sa salamin na lumolobo talaga ako ng husto. Lumaki ang mga braso ko at hita at nadagdagan ng 1 layer ang bilbil ko sa tiyan at sa leeg ko. Umumbok din ang aking mukha at hindi ko na makita dahil sa dagdag na taba ng aking leeg. Doon na ako nagsimulang ma-frustrate habang binabalikan sa isipan ko kung ano-anong klaseng pagkain ang kinain ko noong nakaraang 3 buwan. Na-realize ko na sobrang daming carbohydrates, maalat at matatamis na pagkain ng walang pasubali kong nilantakan. Malala kapag magkaka-period na ako dahil nandun yung magkikrave talaga ako sa iba't ibang unhealthy food and drinks. Tapos nung isang beses ay hindi ako dinatna ng menstruation ko. Akala ko'y delay lang pero dahil praning ako ay nagpakonsulta na ako sa isang OB-gynecologist. Doon ko napag-alaman na may PCOS ako o Polycystic Ovarian Syndrome. Bilateral din. Ibig sabihin po nun ay 2 ovary ko ang merong cyst na nakakaapekto sa aking hormones. Bukod doon ay lumabas sa laboratory exam ko na may type 2 diabetes din ako. Dahil sa mga sakit ko ay lalo akong na-frustrate. At imbes na gawin ng payo sa akin ng mga doktor na magbawas ng timbang ay kabaligtaran noon ang ginawa ko. Mas lalo akong nagpaka-lango sa pagkain, Papa Dudut. Bakit ang daming balat ng chichirya at bote ng mga soft drinks sa sahig mo? Pati dun sa kusina, meron ka pang iniinit na ewan ko kung ano sa microwave. Ano ba yun, ha? Ah, yun ba? Tirang spaghetti yun. Ilang araw na sa ref ko kaya ininit ko na. Yun lang trip kong kainin ngayon eh. Pwede bang makisuyo? Pakikuha pagtapos ng initin. Hirap na kasi akong tumayo eh. Akala ko ba wala kang ganang kumain dahil may sakit ka? Kaya nga ako pumunta rito sa apartment mo kahit na naiinis pa rin ako sa'yo. Thank you. Pero naisip ko ayoko magpatalo sa sakit ko, kaya kakain pa rin ako. Kinain mo rin ba yung lahat-lahat ng mga chichirya na yan? Tsaka ikaw din uminom ng mga soft drinks na yan? Oo, wala naman akong kasama dito eh. Ako lang. Kulit naman. Ano? Sisermonan mo na naman ako kasi kumain ako ng unhealthy food. O sige, kung hindi ako kakain, baka lalo ako magkasakit niyan.
Yang mga pagkain na kinakain mo, yung dahilan kaya ka nagkakasakit. Pero sa mga pagkain na yan lang naman ako nagiging masaya. At least kapag kumakain ako, nabubusog ako. At saka yung mga pagkain na yan hindi nang iiwan. Hindi katulad ng mga barkada ko. Ayaw na nila akong isama sa mga gala nila. Ha? Bakit daw? Kasi pabigat lang daw ako. Literal ha? Tapos aberya. KJ din daw ako at mareklamo lalo na sa mga gusto nilang gawin at puntahan. Kasalanan ko ba yun? Mabilis ako mapagod. Tapos baka hindi paligtas sa akin yung mga trip nilang gawin. Alam naman nilang mataba ako. Pinipilit ka ba nilang gawin yung mga ayaw mo? Hindi naman. Pero ramdam ko yung disappointment nila sa akin. May isa pa nga na nagsabi na sana hindi na lang ako sumama kung magstay lang din daw ako sa hotel. Sobra naman. Pero totoo rin naman Nakakapanghinayang naman talaga. Lalo bihira lang kayo pumunta dun sa lugar. Kaya dapat sulitin nyo na. Sinusulit ko naman kaya nga kinakain ko lahat ng pwede kong kainin. Kaya lang hindi nila yun maintindihan. Palibhasa, hindi sila ang nasa posisyon ko. Alam mo, gusto kitang kampihan kasi pinsan kita. Pero may point din naman yung mga barkada mo. Siguro nga mas mabuti pa na hindi ka na nila isama kaysa naman ganun palagi yung tingin nila sa'yo. Yun bang pabigat tsaka aberya? Kasi masakit din naman sa part mo yun. Pero yun nga, di ko rin sila masisisi. Hindi mo ba talaga nakikita na dapat may baguhin ka rin sa sarili mo? Di na muna para sa iba, kahit sa sarili mo na lang. Alam ko namang meron pero hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. At saka natatakot ako na baka huli na ang lahat lalo na meron na akong nararamdaman sa katawan ko. Nakapagpa-check up ka na ba? Oo, sa OB-gynecologist at saka sa endocrinologist. May PCOS ako at saka type 2 diabetes. Mataas din ang creatinine ko at saka blood pressure. Santisima, bata-bata mo pa pero napakarami mo ng sakit. Kaya nga Kailan ka pa ba nagpa-check up? last week lang. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nahihiya ako sa iyo At saka natatakot ako na baka sabihin mo kasalanan ko rin naman kaya nangyari sa akin to. Naaalala ko kasi na sinabi mo masama ang pagiging matakaw. Oo, pero kailangan mo nang makakaramay. Lalo na sa sitwasyon mong yan. Okay lang naman ako. Karamay ko naman yung mga pagkain. Alam mo, hindi tama yan. Baka lalo ka lang mapasama sa ginagawa mong yan Tsaka di ka naman pinagbabawalang kumain. Pero sana piliin mo naman yung mga pagkain na papapasukin mo sa katawan mo. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Pakiramdam ko pag hindi ako nakakakain ng mga pagkain kinasanayan ko, mamamatay ako. Alam mo ba yung pakiramdam na yun? Ang hirap! Hirap na ako magkontrol. Mas gusto ko nalang mamatay para matapos na itong mga nararamdaman ko. Gaga, alam mo namang hindi yan ang solusyon, di ba? Huwag ka munang mamatay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan pag gumaling ka na. Please lang, huwag ganyan ang isipin mo. Ewan ko, nawawala na ako ng pag-asa na magbabago pa ang buhay ko. Papadudot mga bata pa lamang ay close na kami ni Percy. Dahil solong anak lamang ako at wala rin namang kapatid sa tatay at madrasta ko. Ang pinsang kong yon ang tumatayong nakatatandang kapatid sa akin. Hindi naman nagkakalayo ang edad namin, 2 taon lang ang tanda niya. Marami na kaming pinagsamahan at malaki talaga ang naitutulong niya sa buhay ko. Lalo na sa pag-encourage sa akin na magbawas ng timbang. Kaya nga kahit sinesermonan niya ako ng mga panahong yon ay thankful pa rin ako sa kanya dahil mas nauunawaan ko ang mga pagkukulang ko. Hindi lang sa ibang tao kundi lalong-lalo na sa aking sarili. Matapos ang pag-uusap namin yon ni Percy ay nagbalik tanaw ako sa aking nakaraan. Bumalik ako sa mga panahong nagsimula akong magkaroon ng unhealthy relationship sa pagkain. Alam ko kasi na walang kasalanan ng mga kinakain ko sa kondisyon ko dahil ako mismo ang nawala ng kontrol. Pero naniniwala din ako na hindi pa naman huli ang lahat lalo na kung desidido akong magbagong buhay.
Kaya nga noong 2024 lang ay pinatapos ko muna lahat ng mga handaan bago ko pangatawanan ang New Year's resolution kong magpapayat ng tuluyan. Bilang unang hakbang, nagbawas ako ng kinakain lalo na yung unhealthy katulad ng junk food, soft drinks at sugary treats. Sobrang hirap. Lalo na at umabot na ako sa puntong naglalaway ako, makakita lamang ako ng mga paborito kong pagkain. Pero sa tulong ni Percy at ng aking dietitian ay kinaya ko naman. Sunod kong binawasan ay ang mga consumption food ng carbohydrates. Ang mga halimbawa noon ay kanin, tinapay at mga pasta. Pero hindi ko naman kagad inalis sa sistema ko, lalo na at meron akong mga sakit. Bukod doon ay nag-invest din ako ng treadmill. Ginagamit ko lang naman yon pag maulan, pero pag hindi naman ay sinasamahan ako ng pinsang kong maglakad-lakad sa gabi. Nagbabadminton at volleyball din kami, pampapawis. Kaya sa loob ng 2 buwan, nabawasan na ang timbang ko ng halos 10 kilo. Ang intense nung double match natin dun sa 2 foreigner. Oo nga, parang professional. Ayun, talo tuloy tayo. Hayaan mo na, at least mga gwapo naman sila. Kuwata mga mata ko sa silay. Sa bagay, ako rin naman. Gusto ko yung kumukorte talaga yung mga abs sa damit kasi pawis na pawis. Ay, sinabi mo pa. Pero speaking of pawis, grabe pawis ko dun sa laro natin Tagaktak! Ako nga hingal na hingal eh. Kulang na lang lumaylay dila ako sa court para pa akong hahapuin ng wala sa oras. Pero wala naman akong hika Mabuti naman. Kinabahan ako sa'yo eh. Nahalata ako nga sa reaksyon ng mukha mo. Kaya sinabi ko, Santissima, maawa naman sa'yo. Dami mo nang nararamdaman. Huwag na sana dumagdag pa yan. hindi naman siguro. At saka alam mo ba pakiramdam ko, unti-unti nang gumagaling ang katawan ko. Talaga? Oo. Di ba nabawasan na ako ng timbang? 10 kilo rin yon. Kaya nga alam ko na mataba pa rin ako, pero malaking bagay na rin sa akin yung 10 kilong yun, no? Oo naman. Hindi mo yun ma-achieve kung hindi mo piniling tulungan ang sarili mo. Baka nga imbis na makapagbawas ka ng ganun madagdagan pa ng 10 kilo yung timbang mo kung nagpatuloy ka lang sa pagkain. Kaya nga nangihinaya lang ako kasi ngayon ko lang na-realize ang importansya ng pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng tama. Nahihiya ako sa sarili ko dahil hinayaan kong tumaba ako ng ganito. Nawalan ako ng kontrol sa pagkain kasi akala ko yun lang yung kakampi ko sa lahat ng mga problema ko sa buhay. Ay, sa totoo lang, nahihirapan pa rin akong disiplinahin ang sarili ko. May mga araw na okay lang, magaan, na itatawid yung araw, pero meron na mabigat talaga. Paanong mabigat? Yung bang hindi ko mapigilang umiyak kasi nabitin ako sa pagkain na kinain ko. Na gusto ko pang kumain ng marami, pero alam kong hindi naman pwede. Nararamdaman ko yun lalo kapag magkakaroon na ako. Alam mo na, hirap maging babae. Nakaka-relate ako dyan. O bakit? May matres ka rin? Charot lang. Pero gusto ko lang din sabihin na proud ako sa'yo. Talaga? Kahit na mabagal yung progress ko? Hindi naman mabagal progress mo. Alalahanin mong nasa 2 buwan ka pa lang. Tsaka, oo, proud ako sa'yo. Kasi sinubukan mo mag-diet para sa kapakanan mo. Hindi lang para sumeksi ka, kundi para gumaling ka na rin. Naniniwala ako, pagkain din na makakatulong sa'yo para bumuti pakiramdam mo. Pero syempre, yung tamang pagkain ang tinutukoy ko Tapos samahan mo pa ng exercise at inumin yung mga gamot na reseta sa'yo. Palung-palo ka na. Totoo rin naman. Nang pinagpapawisan kasi ako at nakapagbawas ng timbang gumaan talaga ang pakiramdam ko as in. Pakiramdam ko nga ibang tao na ako. Gumanda rin yung skin ko at saka mahimbing na rin yung tulog ko. Umayos din yung tingin ko sa buhay. Kung dati madalas ako mawala ng pag-asa, ngayon alam kong may magandang bukas na naghihintay sa akin pag nagpatuloy at nagtiyaga ako sa ginagawa ko.
Ganyan nga. Kaya proud talaga ako sa iyo eh. Alam ko na hindi madali pero kinakaya mo. Grabe, bilib na bilib ako sa iyo. Pinagmamalaki kita. Thank you. Pero kung tutuusin, hindi ko naman to magagawa kundi dahil sa'yo. Ikaw yung nandyan para tumulong sa akin kahit na maraming beses ako naging pasaway. Siyempre, parang kapatid na turing ko sa iyo. Mahal kita kahit na nung una pasaway ka. Pero mas mahal kita ngayon dahil minamahal mo na ang sarili mo. Salamat ulit. Walang anuman. O basta ha, nandito lang ako para sumuporta sa iyo. Sasamahan kita sa paggaling mo. Kalmahan mo lang din kasi yung pagtaba nga inaabot ng ilang taon, pagpayat pa kaya. Yan din kasi yung pangunahing rason ng karamihan kaya sila nadadapa sa pagbabawas ng timbang. Yun bang minamadali nilang resulta? Wala namang buto na pag tinanim mo ngayon, tutubo na bukas. Sipag, tiyaga, disiplina at consistency ang kailangan para ma-achieve mo yung mabuti at magandang resulta para sa sarili mo. Papadudot malayo pa pero malayo na rin naman ako. Sa kasalukuyan ay nasa 95 kilograms na lamang ako. Patuloy ang mga bagay na ginagawa ko para mabawasan ang timbang ko. Pero hindi lang ako doon nakafocus dahil ang pangunahing dahilan ko talaga ay gumaling ako. Maraming mabubuting bagay ang dulot ng pagbaba ng timbang sa akin. Mas naging aktibo na rin po ako sa iba't ibang bagay at sports. Hindi na rin ako madalas hapuin at higit sa lahat ay natutuhan kong kumain ng tama at masustansya na naaayon sa kailangan ng aking katawan. Hindi ko pa na-achieve ang goal weight ko pero hindi ako susuko lalo na ngayon na mas mahal ko na ang aking sarili. Sabi nga nila kapag maayos ang tingin mo sa iyong sarili ay naapektuhan noon hindi lang ang iyong pananaw, kundi maging ang relasyon mo sa mga bagay at tao na nasa paligid mo. Bilang nasa paglalakbay pa ako ng paggaling at pagbabawas ng timbang, sinama ko na rin po sa bucket list ko ang makapag-counseling upang ipakonsulta ang mga karanasan ko na naging dahilan para maging obsessed ako sa pagkain. Yun din kasi ang sabi ng dietitian ko. Sadyang ako lang yung hindi pa handa ng mga panahong yon. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko sa programang Barangay Love Stories. Malaking bagay na makapagbigay ako ng inspirasyon sa ating mga kabarangay. Susulat ako ulit para mag-update sa latest kong timbang at kung sakali na makahanap na rin po ako ng panibagong pag-ibig. God bless po sa inyong istasyon and more power pa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Colette.